ibang balita, inaasahang mapapaigting pa ang rice program sa pamahalaan sa susunod na taon, kabilang na ang bentahan ng 20 bigas o 20 pesos na bigas. Ito'y dahil ayon sa DBM, isa ito sa mga pangunahing pinaglaanan ng pondo sa 2026. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Nakatakda ng simula ng Kamara ang deliberasyon ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon sa Lunes. Nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ang panukalang pondo para sa 2026 na 7.4% na mas mataas kumpara sa budget ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, isa sa mga pangunahing pinaglaanan ng pondo ng administrasyon para sa susunod na taon ang Rice for All program. Nakapaloob dito ang proyektong 20 bigas meron na 10 billion pesos. Tapos, kasi it's a rice program po under the department, it's a flagship program po under the Department of Agriculture, so National Rice Program. So meron pong 10 billion dyan for that, and then nakapasok po kasi siya sa isang programa under that, which is Rice for All. And then meron 29 billion, almost 30 billion kasi yung sa RCEP. Yung bagong batas po natin sa RCEP. Hinggil naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, ipinaliwanag din ng DBM kung bakit wala itong alokasyon para sa susunod na taon. Wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, may mga reforma na silang ipatutupad para matiyak na mas bukas sa publiko ang budget deliberations ngayong taon. First, we will remove the small committee that collated institutional amendments. Bukas ang talakayan, lahat ng amendments alam ng mamamayan. Second, we will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.